Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 23. Sa loob ng bitag. Tahimik ang loob ng gusali. Isang ilaw lang ang nakabukas. Hindi sa kisame, kundi sa sahig. Sa bawat hakbang ni Lucas, may bahagyang pag-click sa ilalim ng sapatos. Hindi alarma, kundi paalala na may nakikinig. Huminto siya sa gitna ng pasilyo. Hindi mo kailangang magtago, wika niya sa dilim. Alam kong nandyan ka. Walang sumagot. Sa dingding, may projector na biglang umilo. Mga larawan ng rutang dinaanan niya. Mga galaw niya noong mga nakaraang gabi. Kilalang kilala ka namin, wika ng tinig mula sa itaas. Mas kilala ka namin kaysa sa pagkakilala mo sa sarili mo. Huminga ng malalim si Lucas. Kung laro to, sagot niya. Tapusin natin. Isang pinto ang bumukas sa dulo ng pasilyo. Hindi papasok ang hangin, kundi katahimikan. Pumasok ka, wika ng tinig. Kung gusto mong makita ang liwanag, kailangan mong dumaan sa mas malalim na dilim. Sa loob ni Lucas, may takot, pero mas malakas ang desisyong huwag umatras. At sa unang hakbang papasok, alam niyang ang bitag na ito ay hindi para sa katawan, kundi para sa kung sino siya. Sa pribadong silid ni Don Ricardo, nakabukas ang mapa ng lungsod. May mga pulang marka sa mga rutang biglang naglaho ang signal. Pinayagan mo siyang pumasok, mariing wika ni Miguel. Alam mong bitag yun. Hindi tumingin si Don Ricardo. Alam kong bitag. Kaya kailangan may papasok. Anak ko yun, sagot ni Miguel. Hindi piraso sa chess. Huminga ng dahan-dahan si Don Ricardo. Sa digmaan, walang pirasong walang halaga. Pero may mga pirasong mas handang sumugal. Tahimik ang sandali. Tataasan mo ang panganib sa lahat, dugtong ni Miguel. Kapag nakuha nila si Lucas, mas lalakas ang loob nila, putol ni Don Ricardo. Pero kung makalabas siya, babagsak ang kumpiyansa nila. Sa gilid ng silid, may screen na nagpakita ng galaw ng 3 kalasag. Nagbabago ng pwesto, nagsasara ng mga ruta, tinatakpan ng mga posibleng labasan. Hindi kita pinipigilan, wika ni Don Ricardo. Pero hindi ko rin babawiin ang desisyon. Tumahimik si Miguel. Alam niyang sa puntong iyon, ang laban ay hindi na lang laban ng mga grupo, kundi laban ng puso at utos. Tahimik ang silid. May maliit na bintana sa itaas. Hindi sapat para makita ang labas. Sapat lang para pumasok ang mahinang liwanag. Nakatayo si Althea sa gilid ng pader. Nakapatong ang palad sa malamig na semento. Sa labas ng silid, may mga yabag na dumaraan. Hindi siya sigurado kung ilang bantay ang nandoon. Huwag kang magpadala sa takot, bulong niya sa sarili. May lalapit, may darating. Sa katahimikan, parang may marahang tunog sa kabilang pader. Hindi malinaw kung haka-haka o totoo. Isang pangungusap ang umikot sa isip niya. Kung may dumating, paano kung huli na? Huminga siya ng malalim. Pinilit niyang isipin ang mga sandaling tahimik. Ang mga araw sa campus. Ang mga sandaling may liwanag. Hindi niya alam kung makakalabas siya. Pero alam niya, hanggat may pag-asa, hindi pa tapos ang laban. Sa dilim ng silid, ang pag-asa ay hindi liwanag. Ito ang hindi pagsuko kahit walang kasiguraduhan. Sa dulo ng pasilyo, may silid na tila walang laman. Walang mesa, walang bantay. Pumasok si Lucas ng dahan-dahan. Isang hakbang pa, may mahinang click sa ilalim ng sahig. Tumigil siya. Sa kisame, may manipis na linya ang kumislap. Parang sinulid na halos hindi makita. Tripwire, naisip niya. Hindi siya umatras. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tuhod. Kinapa ang sahig. Hinanap ang mekanismong nakatago sa pagitan ng tile. Sa katahimikan, parang may nakamasid sa bawat galaw niya. Isang maling galaw, bumukas ang gilid ng pader. Hindi bala ang lumabas, kundi makapal na usok na mabilis kumalat sa silid.
Umurong si Lucas. Pinigil ang paghinga. Gumapang palayo sa linya ng bitag. Nang hamupa ang usok, bumalik ang ilaw. At may bagong marka sa sahig. Isang itim na rosas na guhit. Tila paalala na ang bawat hakbang ay binibilang sa earpiece na hindi na gumagana. Parang may tinig na dumaan sa hangin. Hindi ka sinasaktan, sinusukat ka lang. Huminga ng malalim si Lucas. Hindi ito labanan ng lakas. Ito ay labanan ng hindi pagkamali. Sa isang makitid na opisina, pawis na pawis ang lalaking nakaupo sa harap ng monitor. Mabilis ang paghinga, mabilis ang galaw ng mga daliri. Isang alert ang kumislap, unauthorized query detected. Napatingin siya sa pinto, walang tao, ngunit ramdam niya ang presensya. Pinilit niyang burahin ang bakas ng huling ipinadala. Isang fragment ng lokasyon, isang oras na hindi dapat nabanggit. Sa kabilang panig ng lungsod, napansin ni Mira ang kakaibang spike sa data. May nadulas, wika niya. Hindi buo pero sapat para ipitin ang paligid. Sa loob ng pasilidad ng Rosa Negra, may pumasok na mensahe, hindi sigaw, kundi utos. Igalaw ang liwanag. Sa silid ni Althea, may bantay na biglang nagpalit ng pwesto. Mas malapit, mas mahigpit. Ang pinto ay mas matagal nang nakasara. Ang liwanag sa bintana ay bahagyang tinakpan. Sa gitna ng dilim, napansin ni Althea ang pagbabago. Hindi niya alam kung bakit, pero alam niyang may nangyaring mali sa labas. At sa bawat pagkakamali ng nasa loob, ang tanikala ng dilim ay humihigpit sa liwanag. Sa loob ng isang silid na walang ilaw, may kurtinang bahagyang gumalaw, hindi dahil sa hangin, kundi dahil may dumaan. Hindi makita ang mukha, hindi rin marinig ang yabag. Isang babaeng figure ang tumigil sa harap ng mesa. Ang ilaw sa likod niya ang tanging anyo. Hindi pa tapos ang laro, wika niya, mahinang tono. Hindi rin ito dapat matapos agad. Sa harap niya, nakaluhod si Severo, hindi bilang alipin, kundi bilang aninong handang sumunod. May nadulas sa loob, wika ni Severo. Humihigpit ang paligid. Isang saglit na katahimikan. Mas mabuti, sagot ng babae. Kapag humigpit ang liwanag, mas malinaw kung sino ang handang pumasok sa dilim. Sa gilid ng mesa, may itim na rosas na marahang pinisil. Naputol ang isang talulot. Panatilihin ang laro, utos niya. Kung makalabas ang anino, may susunod na antas. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Lucas. Hindi rin binanggit ang pangalan ni Althea. Pero sa silid na iyon, alam ng lahat kung sino ang tinutukoy. At sa sandaling umalis ang figure, ang dilim ay tila mas bumigat. Parang may desisyong bumaba, mula sa mas mataas na anino. Sa loob ng mas malalim na bahagi ng pasilyo, may narinig si Lucas na mahinang ungol. Hindi sigaw, kundi pilit na paghinga. Lumiko siya sa kanan. Nakita ang isang lalaking nakahandusay sa sahig. May sugat sa paa, tila nadapuan ng bitag. Tumayo ka, bulong ni Lucas. Hindi ka nila iiwan dito kung makagalaw ka. Umiling ang lalaki, nanginginig ang kamay. Hindi ko kaya, iiwan mo na lang ako. Sa dingding, may ilaw na unti-unting umiilaw. Hudyat ng susunod na pagsubok. May pintong bahagyang bumukas sa dulo. Iyon ang direksyon palabas sa susunod na silid. Isang hakbang pa at makakaalis si Lucas sa kasalukuyang lugar. Huminto siya. Tiningnan niya ang lalaking sugatan. Hindi kalaban ang mukha, kundi isa ring pirasong ginamit sa laro. Pinasan ni Lucas ang lalaki sa balikat. Mabigat, bumabagal ang galaw niya. Sa likod, may mekanismong kumulansang. Parang nagsisimula na ang countdown. Hindi mo kailangang gawin yan, wika ng tinig mula sa dilim. Hindi mo kailangang maging bayani. Huminga ng malalim si Lucas. Hindi rin ako kailangang maging anino, sagot niya. Pero pinili ko, sa bawat hakbang na mas mabagal. Alam niyang ang iniligtas niya, ay oras na mawawala sa kanya. Oras na maaaring kailanganin niya para sa liwanag. Sa labas ng lumang pasilidad, nakapwesto ang tatlong kalasag sa tatlong anggulo. Bubong, likod na eskinita, at ilalim ng sirang bakod.
May bukas na daan sa silangan, bulong ng kalasagdo sa comms. May signal spike. Gumalaw ang tatlo. Mabilis. Tahimik. Sa loob ng ilang metro, naramdaman nila ang presensya, parang may malapit ng mabutas na pader. Biglang nagbago ang signal. Wait, false ping, wika ng kalasag 3. Decoy. Huminto ang galaw. Sa monitor, ang daan ay unti-unting naglaho. Parang multong nagpakita at nawala. Sa di kalayuan, may figurang nakamasid sa bubong. Hindi umatake, kundi nagpalit lang ng hudyat. Hindi pa ngayon, wika ng tinig sa dilim. Hayaan silang magkamali ng direksyon. Naupo ang tatlong kalasag sa pwesto. Alam nilang muntik na, at ang susunod na pagkakamali ay maaaring maging huli. Sa silid ni Althea, napansin niya ang maliit na ukit sa gilid ng mesa. Parang may dati nang gumuhit doon. Hindi malinaw ang hugis, ngunit sa liwanag ng kisap ng bombilya, nabasa niya ang mga munting tuldok at guhit. Tila pattern ng bilang. Sa sahig, may piraso ng papel na dam-aikit sa sapatos ng isang bantay. Nahulog ng hindi napapansin. Nang makaalis ang bantay, maingat na dinampot ni Althea ang papel. Sa likod nito, may marka ng itim na rosas na bahagyang napunit. At sa gilid, isang tatlong guhit na parang senadoryas. Sa kabilang panig ng pasilidad, habang dumadaan si Lucas sa makitid na koridor, may hangin na dumampi sa palad niya. Isang piraso ng papel ang kumapit sa daliri. Hindi niya alam kung paano iyon napunta roon. Binuksan niya, tatlong guhit, isang bahagyang napunit na marka ng rosas. At sa likod, mga tuldok na tumutugma sa pattern ng mga pinto na nadaanan niya. Nanikip ang dibdib ni Lucas. Althea, bulong niya, hindi eksaktong lokasyon, hindi diretsyong daan palabas, pero sapat ang pahiwatig para magbago ang direksyon ng susunod niyang hakbang. Sa gitna ng bitag, ang liwanag ay hindi sigaw, kundi isang senadoryas na marunong maghintay. Sa loob ng pasilyong kumikipot, biglang nagbago ang ilaw, mula sa mahina, naging maputi at matalim. Sa dingding, may mga pinto na unti-unting nagsara, isa-isa, parang bumibilang. Sa earpiece ni Lucas na biglang nagbalik ang signal. Isang tinig ang pumasok, hindi pamilyar, hindi rin galit. Tama na ang paglakad sa pagitan, wika ng tinig. Pili ka na ng pinto. Sa sahig, ang mga guhit na iniwan ni Althea ay unti-unting natatakpan. Binubura ng bagong ilaw ang mga palatandaan. Kung mali ang piliin mo, dugtong ng tinig. Hindi ka lalabas mag-isa. Humigpit ang hawak ni Lucas sa papel na may tatlong guhit. Sa harap niya, tatlong pinto, pare-parehong tahimik, pare-parehong sarado. Sa likod niya, ang tunog ng mekanismong bumubukas. Parang may paparating. Huminga ng malalim si Lucas. Isang hakbang pasulong. Kung nagustuhan ninyo ang episode 23, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.